Naalala natin sa nakaraan na nakilala ni Tang Feng si Queen Mother at si Glaze Fairy at tinulungan nga niya ang mga ito. Nagpapatuloy ang ating kwento nang masabi ni Queen Mother na hindi niya daw akalain na si Shapeless Daoist ay maraming nakatagong alas. Dahil ang ibinigay daw ni Tang Feng ay nakapagbago ng buo niyang anyo. Sinagot naman ito ni Tang Feng na Your Highness tinatawag yan na shapewear. Pero wala namang pakialam si Queen Mother kung anong tawag doon pero daw si Glaze Fairy ay tulala sa kanya sabay tawa nito. Sinagot naman ito ni Tang Feng nang may pagpapanggap na tawa na basta masaya lang daw ang Queen Mother. Habang sa isip pa ni Tang Feng na ang Queen Mother daw ay walang pinagkaiba ng matanda sa sadaan, napakakaiba, kaya magtratrabaho na lang daw siya sa bahay. Nagpasalamat naman ang Queen Mother kay Tang Feng na tinatawag na Shapeless Daoist. Dahil wala daw siyang maibibigay na pasasalamat kundi ang ilang peaches. Nagulat naman si Tang Feng nang dumating ang mga mahiwagang peaches. Tungtong pa ng Queen Mother na kakausapin niya daw si Shapeless Daoist mamaya. Pero ngayon daw ay pupuntahan niya si Jade Emperor para ipakita ang mag-ara niyang mga bagong damit. Nang tingnan naman ni Tang Feng ang ibinigay ni Queen Mother ay natuwa si Tang Feng dahil napakaswerte niya daw dahil ang kanyang ibinigay sa Queen Mother ay napalitan ng mahiwagang heavenly peaches. Kaya tatanggapin niya daw ito. Nang kinain na ito ni Tang Feng ay mayroon siyang nararamdaman. Ilang sandali lang ay nagliwanag ang kanyang mata at dahil daw ito sa kanyang nakuha sa heavenly peaches. At makikita nga natin si Tang Feng na parang si Guko na nag-super science. Dahil daw ito sa peaches. Kakaiba daw ito sa kanyang nakain na small vitality pills dahil nararamdaman niya daw ang kanyang katawan ay napuno ng kakaibang enerhiya. Kaya napangiti na lang si Tang Feng dahil kakaibang sensasyon daw ang kanyang nararamdaman. At sa pamamagitan daw ng mga buto ng peaches, makapagpalaki siya ng peaches sa hinaharap. Kaya siguradong makagaranti siya ng malaking swerte. Napunta naman tayo sa tahanan ng matandang si Mr. Zing at dumating nga ang tagalingkod nito kaya tinanong niya ito kung ano na ang nangyari. Sumagot naman ito na hindi maganda dahil nabisto daw sila. Si Tang Feng at si Lin Tian ay hinawakan ang bawat detalye ng ecological park ng maingat at wala silang makitang butas. Pero mayroon silang nakitang clue about sa Young Master sabay nampot ng larawan. At ito daw ang larawan na aksidenteng nakuna ng mga taga-baryo bago ang nangyari sa Young Master. Nabigla naman ang matanda sa nakita niya. Tungtong pa ng kanyang tauhan na ang Young Master daw ay nasabi nito minsan ang malaking aso. At sa tingin niya daw ay ito ang kanyang ibig sabihin. At sabi ng kumuha ay lumabas daw ito sa bahay ni Tang Feng. Kaya ibig sabihin konektado ito rito. Kaya pinagpapawisan na lang ang matanda dahil kung ganun daw ay hindi pala ordinaryo si Tang Feng. Kaya kailangan niya ng kumuha ng professional. Napunta naman tayo sa isang lugar at makikita natin ang isang rebel tunggintong. At maririnig natin ang isang tao na nagsisilita. Ito pala ang professional na sinasabi ng matandang si Mr. Zing at sinusuri nito ang isang magandang green na bato. At namangha nga ito kaya nasabi niya na lang na hindi na daw siya nagtataka kung bakit napakaswerte ni Mr. Zing dahil pala sa kayamanang ito. Pero siguradong ba daw ito na ibibigay sa kanya ang mahalagang bagay na ito? Sumagot naman ang matandang si Mr. Zing na oo para maipakita niya ang kanyang sincerity. At ngayon daw ay hihingi siya ng pabor dito. Sumang-ayon naman ang professional at tatangapin niya daw ang handog nito. Pero gusto niya daw sabihin na hindi siya gumagawa ng masamang gawain. Sumagot naman matanda na of course. Hindi ito masama dahil alam niya daw na pananghawakan nito ang katarungan kaya tingnan daw nito ang larawan. Nang makita naman ito ng professional ay napatanong siya sa sarili niya. Dahil ito daw ay hellhound at paano daw ito lumabas sa mortal world. Nagsalita naman ang matandang si Mr. Zing na ang hellhound daw ay pinalaki ng isang mortal. Kaya gusto niya daw na huntingin niya ito. At ito lang daw ang kayang mag-manage sa bagay na ito.
At malaking merit daw ang makukuha niya dito. Habang ang professional naman ay nanginginig. Tungtong pa ng matandang si Mr. Zing na pagkatapos ng lahat ito ay ang Lord Local God. At makikita nga natin na isa palang Lord Local God ang professional habang may lumabas nga na gintong enerhiya sa kanyang buong katawan. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat! Nagpapatuloy ang ating kwento sa isang building at makikita natin si Tang Feng na nakatulog sa pagod dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Nagising na lang siya nang may tumapik sa kanya at pagtingin niya ay si Zhao Zhao ito. At tinanong niya ito kung anong ginagawa niya dito. Sumagot lang naman ito na kung hindi ba daw siya na-miss ni Tang Feng. Kaya siya na lang ang pumunta sa kanya. Namula naman si Tang Feng dito dahil hindi niya daw maintindihan. Tinawakan naman ni Zhao Zhao ang mukha ni Tang Feng at bakit daw hindi niya ba daw gusto na pumunta siya. Nagdahilan lang naman si Tang Feng na hindi yon ang ibig niyang sabihin. Pero pinatahimik lang naman siya ni Zhao Zhao at yakapin na lang daw siya nito. Bigla namang yamakap si Zhao Zhao nang may pang-aakit kay Tang Feng kaya napaisip na lang si Tang Feng na papaano siya makakatanggi sa ganito. Tinakap nangga ng mahigpit ni Zhao Zhao si Tang Feng at naging kulay pula ang mga mata nito. At nahuli niya na daw si Tang Feng. Pinapainto naman ito ni Tang Feng dahil hindi na siya makahinga sa higpit ng pagkayakap sa kanya. Ilang sandali lang ay nawala na ng malay si Tang Feng at maririnig na lang ang tawa ni Zhao Zhao dahil wala na daw itong takas sa kanya. Nagising naman si Tang Feng at tinatawag nito ang pangalan ni Zhao Zhao. Kaya napaisip na lang siya kung panaginip lang ba daw ang lahat. Napatanong naman siya kung ano ito bakit nakatali siya. Tumawa naman ang weirdong nakablo ang buhok. At nagsalita ang nakapink ang buhok na huli na daw nila si Tang Feng. Sila daw ang special local squad ang tahimik at elegant ang buhay na walang pagmamahal ang buhok squad sabay pause ng kanilang sarili. Pinakita naman ng nakapink ang buhok ang wanted poster ni Tang Feng. Dahil nagkasala daw ito ng pag-aalaga ng Hellhound kaya paparusahan daw nila si Tang Feng. Naningkit naman ang mata ni Tang Feng dahil kung anong special local squad ba daw. Baka local mga tanga siguro. Nagalit naman ang mga ito dahil sa pang-iinsulto ni Tang Feng sa grupo nila. Kaya inutosan ng leader na atakihin si Tang Feng at sumang-ayon naman ang mga ito. At inilabas nangga nila ang kanilang sandata para atakihin si Tang Feng at magdasal na daw ito habang si Tang Feng ay kalmado lang naman. Nang pagkatama naman ng kanilang sandata kay Tang Feng ay nagkaroon lang naman ng malakas na tunog na parang tumama sa bakal ang sandata nila habang si Tang Feng ay nakapikit lang na walang ginagawa. At nagulat nga ang mga ito nang nawasak ang mga sandata nila at wala man lang pensala si Tang Feng. Kaya natakot na lang sila dahil hindi raw ito maaari at anong mayroon ba daw sa katawan ni Tang Feng. Pero kalmado lang naman si Tang Feng at inaantok pa sa pananggagawa ng mga word ong grupo. Kaya napatanong na lang sila kung semi-god ba daw si Tang Feng. Pero linakasan naman ng leader nila ang kanyang loob at wag daw silang matakot dahil kakayanin daw nila ito. Kaya ilabas na daw nila ang kanilang nakatagong alas na sandata. Sa pagtutok nga nila kay Tang Feng ng kanilang armas ay tinanong sila kung hindi pa ba tapas ang mga ito. Pagkasabi ni Tang Feng ng ilang sandali ay tinantad nila ng bala si Tang Feng hanggang sa tumalsik ito. At nang matapos na nilang paputukan si Tang Feng ay hindi nga makapaniwala ang leader nila sa kanyang nasaksihan. Dahil ngayon daw ay segurado na sila na semi-god nga si Tang Feng pero papaano daw. Nagalit naman si Tang Feng sa pananggagawa ng word ong grupo at sinabihan niya ang mga ito kung tapas na ba sila kaya sa tingin niya daw ay pagkakataon niya naman. At bigla nanggalang unti-unting napuputol ang lubad habang may kuryente namang lumabas kay Tang Feng. Ilang sandali lang ay nakawala na si Tang Feng sa pagkakatali sa kanya. Kaya pinagbabantaan niya ang mga ito na maging masakit ang gagawin niya. Dahil dito natakot ang mga werdo sa pina. Palabas na kapangyarihan ni Tang Feng.
Kaya maririnig natin ang pag-aigaw ng mga werdo at humihingi ng tulong sa pagbagbag sa kanila ni Tang Feng. Habang may isa namang nakamasid sa Gina gawa ni Tang Feng dahil sobrang lakas daw ni Tang Feng at mas mabuti pang tumakas na siya. Makikita natin ang isang building at sa loob ang mga werdo na umalis na ang mga kaluluwa nila dahil sa pangbobogbog ni Tang Feng. Kaya napasabi na lang si Tang Feng na yung peaches daw na nakain niya ay ordinaryo lang ang lasa pero napakalaki ng tulong sa kanya. At ito ba daw talaga ang feeling ng semi-god dahil ang pakiramdam niya daw ay walang katumbas. Habang lumalabas ang mga kuryente sa kanyang katawan. Tinawag naman ni Tang Feng ang nagtatago sa likod ng pinto at magpakita daw ito sa kanya. Tumakbo naman si Black Impermanence dahil lagot nado siya habang si Tang Feng ay nakangiti lang naman na nakasilip sa pinto habang pinagmamasdan si Black Impermanence. Kaya kinuha ni Tang Feng ang kanyang sapatos at kung gusto ba daw tumakas ni Black Impermanence. Kaya tanggapin niya daw ito sabay hagis ng sapatos at umaapoy nga ito patungo kay Black Impermanence. Nang tawagin na ni Black Impermanence ang Hell Portal ay nagulat siya. Dahil papunta na sa kanya ang sapatos dahil wala na daw siyang takas ngayon. At tumama nga ito sa mukha ng Black Impermanence at napasigaw nanggalang ito sa kanyang sinapit. Ilang sandali lang sa may building ay tinanong ni Tang Feng si Black Impermanence bakit ito na naman uli. Pilit namang ngumiti si Black Impermanence dahil matagal-tagal na rin daw at nag-improve daw ng kaunti si Tang Feng. At nasabi na lang ni Black Impermanence na parang cannonball daw ang tumama sa kanya. Tinanong naman ito ni Tang Feng na wag na daw magpaligoy-ligoy pa at kung kasama ba daw nito ang mga werdo kanina. Tumanji naman si Black Impermanence dahil wala daw siyang kinalaman sa mga iyon. Pero bakit daw ito tumakbo kanina? Sumagot naman si Black Impermanence na binugbog ni Tang Feng ang mga local gods officers. At alam ba daw nito? Sinabihan niya na si Tang Feng na ang pag-aalaga ng Hellhound ay pag-violate sa batas ng Underworld. Kaya punta siya para balaan si Tang Feng na baka hulihin siya ng mga galing sa Underworld. At nahuli nga si Tang Feng pero binugbog niya naman ito. At ang local god daw ay hindi hahayaan si Tang Feng ng ganoon kadali. At sa ganitong sitwasyon daw ay baka maging wanted si Tang Feng sa tatlong mundo. Hindi naman nakapagsalita si Tang Feng sa pinagsasabi ng Black Impermanence. Ilang sandali lang ay napangiti si Tang Feng at binuhat niya si Black Impermanence at nagtaka naman siya dito kung anong balak gawin ni Tang Feng. Habang hinayla ni Tang Feng si Black Impermanence ay sinabihan niya ito na since ay galing yun sa Underworld. Bakit hindi niya ito kausapin ng mahinahon? Wala namang nagawa si Black Impermanence at pwede ba daw siyang bigyan ni Tang Feng ng break? Sa pagka-rating naman nila Tang Feng sa kinaroroonan ng tatlong werdo ay makikita natin na may mga pasa ito gawa ni Tang Feng. Umupo naman si Tang Feng at nagsalita na mayroon daw siyang natutunan sa lahat. Pumunta daw ang mga ito dahil sa kay Iron Bull diba? Sumang-ayon naman ang mga ito nang may mapagkumbaba dahil nautusan lang daw sila. At hindi daw nila balak na maging walang respeto. Dahil sila lang daw ay napag-utusan na arestuhin si Tang Feng at dalhin pabalik ang Hellhound. Sumingit naman ang naka-blue na of course hindi nila arestuhin si Tang Feng pero ang Hellhound lang daw. Nagsalita naman si Tang Feng na kalimutan na lang daw nila ang about sa Hellhound. Napatingin naman sila kay Tang Feng at magkaroon nga ng katahimikan. At sa isip naman ni Tang Feng na ayaw niya daw magkaroon ng gulo at mas mabuting manatili siyang mababa ang profile at maging mayaman. Sa isip naman ng mga wardong officers na ayaw daw nila ng gulo. At higit sa lahat napakalakas ni Tang Feng. Pero at least hindi niya kami tinitingnan na masama at ang local god ay godparent. Kaya napaisip na rin si Black Impermanence na ang kanyang mga kasama daw ay sa kabilang kamay at ang kanyang excellency naman ay sa kabilang kamay, heist napakaswerte niya talaga. Kaya makarelate daw talaga siya sa Shitigabo Bodhisattva ang ibig sabihin ay kailangan may gawin ang isang tao.
Kaya nagsalita na si Black Impermanence na mayroon lang malaking hindi pagkakaunawaan. At hayaan niya daw pakilala sa kanila ang Shapeless Taoist. Mayroon siyang license na magkaroon ng Hellhound. At di ba okay lang magkaroon ang isang god ng isang Hellhound? Sumang-ayon naman agad ang mga werdo at nagbigay galang sa kay Tang Feng at pasensya na daw dahil nagkaroon lang pala ng hindi pagkaunawaan. Napangiti naman si Tang Feng at Black Impermanence at sa isip pa ni Tang Feng habang tinitingnan si Black Impermanence na napakatalino daw pala nito. Ilang sandali lang ay nagpaalam na ang mga wardong officers at mag-iingat na lang daw si Tang Feng. Pero pinapatihil naman sila ni Tang Feng. Kaya nabigla ang mga ito at napasabi na lang na hindi daw pala sila hahayaan agad na makaalis. Pero sinabihan lang naman sila ni Tang Feng na hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam sa pagpanakit sa kanila. Kaya consider na lang daw nila itong maliit na regalo. Sabay labas ng mga bagay galing sa Tang's Family Paper Folding. At tinatawag itong Offspring Hairstyle Package. At namangha naman ang mga wardong officers dito. Ngumiti naman si Tang Feng sa pagkakita sa ekspresyon ng mga officers at hindi pa daw siya tapas. Sabay labas galing sa Tang's Family Paper Double. Ito daw ang exclusive stylist si Tony. Sa pagkakita naman ng mga ito ay napaluhod na lang bigla. At tinakap nga nila ang paa ni Tang Feng dahil excited na daw sa isang god. At alam daw talaga nito ang mga gusto nila. At simula ngayon daw ay si Tang Feng na ang kagalang-galang na president ng kanilang club na Smart Royal Club. At dito na lang po muna mga idol, salamat.